Kamusta po? Ako, si Dr. Jose Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na para sa ating mga dumadaan sa mga huling yugto ng buhay. Inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na makahanap ng praktikal at epektibong paraan para pangalagaan ang kanilang kalusugan. Mga Ginoo, kung napapansin ninyong kailangan ninyong sumandal sa pader ng banyo para lang matapos ang pag-ihi, o kung ang inyong mga ereksyon ay parang malayong alaala na lang kaysa kasalukuyang katotohanan, hindi po kayo nag-iisa. Pero ang mas mahalaga, hindi kayo dapat manatili sa ganyang kalagayan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ngayong gabi, bago pa man dumampi ang ulo ninyo sa unan, maaari ninyong simulan na natural na baligtarin ang dalawang nakakabahalang problemang ito. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatulong sa libu-libong kalalakihan na tulad ninyo na maibalik ang lakas kontrol at kumpiyansa sa mga pinakapersonal na aspeto ng kanilang buhay. Hindi po tayo nag-uusap tungkol sa mga tableta o operasyon dito, kundi tungkol sa mas matalino, mas simple at suportado ng siyensyang mga gawi na tunay na epektibo. Ang nakakagulat ay ang tunay na dahilan kung bakit hindi lubusang maubos ang laman ng inyong pantog o kung bakit nawawala ang inyong ereksyon sa kalagitnaan ay madalas walang gaanong kinalaman sa inyong edad o antas ng testosterone. Madalas ito ay nauuwi sa 5 maliliit na gawi tuwing gabi na bihirang pag-usapan dahil karamihan sa mga doktor ay hindi ito naituro sa kanila. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang 5 bagay na bawat isa ay mangangailangan lamang ng ilang minuto bago matulog na maaaring lubos na mapabuti ang daloy ng dugo sa inyong ari, pakalmahin ang inyong sobrang aktibong mga kalamnan sa balakang pelvic muscles, bawasan ang nakakahiyang tulo pagkatapos umihi at tulungan kayong gumising na muling ipinagmamalaki ang nasa pagitan ng inyong mga hita. At ang ikalima, iyon ang pinakamakapangyarihan sa lahat at halos walang lalaki ang gumagawa nito ng tama. Samahan ninyo ako ng ilang minuto lang at gagabayan ko kayo kung paano gawin ang bawat isa ng ligtas sa ginhawa ng inyong sariling tahanan. Walang espesyal na banig, walang gym, walang kahihiyan. Bago tayo dumako sa 5 makapangyarihang gawi ngayong gabi, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagpindot sa subscribe button at pag-tap sa bell icon. Sa ganitong paraan, hindi kayo makakaligtaan ng anumang tip na partikular na idinisenyo para sa mga kalalakihang nais maibalik ang kontrol sa kanilang kalusugan. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang video na ito habang tayo ay nagpapatuloy, i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi, i-type ang 2. Binabasa ko ang bawat komento at ginagamit ang inyong feedback para mapaganda pa ang mga video na ito para sa inyo. Sige po, ngayong alam na ninyo ang kaunti tungkol sa akin at higit sa lahat kung bakit ito mahalaga, simulan na natin ang 5 bagay na gusto kong gawin ninyo ngayong gabi. Hindi ito mga gimmick, ito ay simple suportado ng siyensyang mga hakbang na ginamit ng libu-libo kong mas nakatatandang pasyente para makakuha ng tunay na resulta. Kung pagod na kayo sa mahihinang ereksyon, madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, o pakiramdam na
hindi na ninyo kontrolado ang inyong katawan, makinig po kayo ng mabuti. Magsisimula na tayo ngayon sa unang hakbang. Buwan na uminom ng 200-400 ml ng magnesium glycinate 1 oras bago matulog. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Roberto, isang retiradong punong guro na nasa mga unang taon ng kanyang pagiging 70 anyos. Lumapit siya sa akin hindi dahil sa sakit, kundi dahil pakiramdam niya ay unti-unting humina ang pagiging lalaki niya. Sabi niya, "Dok, hindi naman sa naghahabol ako ng mga ligaw na gabi, pero namimiss ko yung pakiramdam na buhay ako sa sarili kong balat." Ang kanyang mga pangunahing reklamo ay mahinang ereksyon, walang tiyak na oras na pag-ihi sa gabi, at isang hindi komportableng tulo pagkatapos gumamit ng banyo na nagpaparamdam sa kanya ng hiya. Si Mang Roberto ay walang anumang partikular na sakit, walang malaking hormonal imbalance, pero malinaw na wala sa tamang koordinasyon ang kanyang katawan. Tinanong ko siya ng ilang simpleng katanungan at pagkatapos ay nagsagawa kami ng blood test. Tulad ng inaasahan ko, mababa ang kanyang antas ng magnesium, napakababa. At ito ang katotohanan, karamihan sa mga lalaking higit sa 10 anyos ay nasa parehong sitwasyon at hindi man lang nila alam. Ang magnesium ay isa sa mga pinaka nakakaligtaang mineral pagdating sa kalusugan ng kalalakihan. May papel ito sa mahigit 300 na tungkulin ng katawan, ngunit ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay ang pagre-relax ng kalamnan, pagpapadala ng signal ng nerve at pagluwag ng mga daluyan ng dugo, vascular dilation. Ibig sabihin, direktang naaapektuhan nito ang higpit ng inyong mga kalamnan sa balakang, ang kontrol ng inyong pantog, at higit sa lahat, ang kalidad ng daloy ng dugo sa inyong ari. Kung walang sapat na magnesium, nananatili ang inyong katawan sa estado ng mababang antas ng tensyon. Humihigpit ang mga kalamnan, ang inyong nervous system ay nananatiling bahagyang naka-on. Kumikipot ang inyong mga daluyan ng dugo at hindi maayos na makakalipat ang inyong katawan sa pahinga, paggaling o pagkumpuni ang mga mismong bagay na kailangan para sa isang malakas at pangmatagalang ereksyon. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napapagtanto kung gaano nakadepende ang pelvic floor sa kakayahang mag-relax. Oo, marami tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpapalakas nito, ngunit isipin ito, kapag ang isang kalamnan ay palaging masikip, ito ay napapagod at nanghihina. Ang magnesium glycinate ay tumutulong na baligtarin ang paninikip na iyon. Pinapakalma nito ang nervous system, hinihikayat ang buong katawan na mag-relax ang mga kalamnan, at pinapababa ang cortisol, ang stress hormone na pumipigil sa sexual function at nakakaistorbo sa inyong pagtulog. Ang anyong glycinate ay partikular na epektibo dahil ito ay highly bioavailable. Ibig sabihin, talagang naa-absorb at nagagamit ito ng inyong katawan, hindi tulad ng ilang mas murang bersyon tulad ng magnesium oxide o citrate na maaaring makasama sa tiyan o dumaan lang sa inyong sistema. Sinimulan ko si Mang Roberto sa maliit na dosis tuwing gabi, 10 ml lang ng magnesium glycinate mga 1 oras bago matulog. Sa loob ng 2 linggo, ang kanyang pag-ihi sa gabi ay bumaba mula 3 beses
patungo sa isa na lang. Pagsapit ng katapusan ng buwan, bumalik na ang kanyang mga ereksyon sa umaga at may sinabi siya na talagang tumatak sa akin. Hindi ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa pakiramdam na nandyan pa rin ako, kaya ko pa ako pa rin ito. Iyan ang kapangyarihan ng isang simpleng dagdag lang sa inyong rutina bago matulog. Kung kayo ay nahihirapang makatulog o gumising na hindi nagpahinga ng husto, makakatulong din ang magnesium para makatulog kayo ng mas mahimbing at mas nakakapanumbalik lakas. At hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang mas mahusay na pagtulog ay hindi lang isang luho sa ating edad, ito ay mahalaga. Kinukumpuni ng katawan ang mga daluyan ng dugo, binabalanse ang mga hormone, at nire-reset ang inyong nervous system habang natutulog. Kapag naantala iyon, bawat bahagi ng kalusugan ng lalaki ay nagdurusa. Kaya ngayong gabi, pagkatapos ng hapunan, mga 1 oras bago matulog, uminom ng 1 kapsula o 2 ng magnesium glycinate kasama ang 1 maliit na baso ng tubig. Huwag masyadong isipin. Hindi ito tungkol sa mga supplement na aayusin ang lahat. Ito ay tungkol sa pag-alis ng isang malaking hadlang sa daloy ng dugo, kontrol sa pantog, at pagre-relax ng balakang. Mas mahimbing ang inyong tulog, mas malinaw ang isip ninyo pagkagising, at unti-unti magsisimulang bumalik sa balanse ang inyong katawan. At dito, nagiging interesante ang mga bagay. Ang pagre-relax ng inyong mga kalamnan at pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog ay unang hakbang pa lamang. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga ehersisyo kayong maaaring gawin habang nakahiga sa kama na tumutulong sanayin muli ang mismong mga kalamnan na nakapalibot sa inyong pantog at sa puno ng inyong ari. Hindi ito nangangailangan ng kagamitan at wala pang 10 minuto ang kailangan, ngunit karamihan sa mga lalaki ay nilalaktawan ito ng tuluyan at nagbabayad ng halaga sa silid tulugan at sa banyo. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga hakbang na ito, sige po at itype ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong sumusubaybay kayo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang momentum at dumako sa ikalawang hakbang. 2. Gawin ang 3 in-bed stretches na ito kabuuang 6 na minuto. Minsan ay nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Mang Francisco, isang veterano ng Vietnam, ama ng 5 at tipo ng taong hinding-hindi magrereklamo tungkol sa anuman maliban kung talagang tinamaan na siya. Umupo siya sa aking opisina, medyo yumuko at sinabing, "Dok, hindi na ako ang dating ako. Hindi sa silid tulugan kahit sa banyo. Tumutulo ako pagkatapos kong umihi at hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakaramdam ng lakas doon sa ibaba." Nag-usap kami ng matagal, nakinig ako. At pagkatapos ay tinanong ko siya ng isang simpleng katanungan. Kaya niyo po bang isuot ang inyong medyas nang nakatayo? Tumawa siya, sinabing hindi, at tinanong kung ano ang kinalaman noon sa kanyang mga ereksyon. Ang totoo, malaki ang kinalaman nito. Nakikita ninyo, karamihan sa mga lalaki sa kanilang edad, 60, 70 at kahit 80, ay unti-unting nawawalan ng hip mobility, pagkilos ng balakang nang hindi man lang nila namamalayan. Ang mga kalamnan sa balakang singit hita
at pelvic floor ay naninikip dahil sa maraming taon ng pag-upo, pagmamaneho, pagtatrabaho sa desk, o simpleng pag-iwas sa pag-uunat dahil parang bagay iyon na ginagawa ng ibang tao. Pero ito ang hindi sinasabi sa inyo ng karamihan. Ang paninikip na iyon ay humihila sa inyong pelvic floor na parang lubid na sobrang banat. Ang pelvic floor na iyon ay bumabalot sa inyong pantog at sa inyong sistema ng ereksyon. Kapag ito'y masikip, bumabagal ang daloy ng dugo, nagugulo ang mga signal ng nerve, at ang inyong kakayahang ganap na ilabas ang ihi o mapanatili ang isang matibay na ereksyon ay malubhang naaapektuhan. Kaya ano ang gagawin natin tungkol dito? Paluluwagin natin ang tensyon at gagawin natin ito sa paraang banayad, komportable at partikular na idinisenyo para sa mga mas nakatatandang lalaki. Dito pumapasok ang 3 in-bed stretches. Si Mang Francisco ay nag-aalinlangan noong una. Ibig mong sabihin, Dok, ang paghiga sa kama at paggalaw ng aking mga binti ay makakatulong sa aking ari. Ngumiti ako. Eksakto. At sa loob ng ilang linggo ng paggawa ng mga stretch na ito gabi-gabi, nagsimula siyang makapansin ng mas kaunting presyon kapag umiihi, mas kaunting tulo, at isang bagay na akala niya ay tuluyan nang nawala, ang mga maagang umagang senyales ng isang tunay at matigas na ereksyon. Ang unang stretch na itinuro ko sa kanya ay isang simpleng groin opener, pagbubukas ng singit. Habang nakahiga siya, nang patihaya pinahila ko ang isang tuhod pataas at hinayaang dahan-dahang bumagsak ito sa gilid, hindi hinahatak. Hindi pinipilit, hinahayaan lang ang gravity na gumawa ng trabaho. Pinanatili niya ang posisyong iyon sa loob ng 30 segundo pagkatapos ay nagpalit ng gilid. Noong una, pakiramdam niya ay alanganin, ngunit pagkatapos ng ilang gabi, nagsimula niyang maramdaman ang pagluwag ng paninikip. Ang paghila sa singit na iyon ay hindi na sakit. Ito ay kalayaan. Nagsimulang bumukas ang kanyang mga balakang, at iyon pa lang ay nagsimula ng magbago sa pakiramdam niya sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Susunod, pinagawa ko sa kanya ang isang mabagal na paggalaw na tinatawag naming stirring the pot, parang naghahalo sa kaldero. Eksakto ito. Sa tunog nito, hinihila ang parehong tuhod, papasok, dahan-dahang iginagalaw ang mga ito sa malalapad na bilog. Ang paggalaw na ito ay hindi lang nagpapaluwag sa inyong mga balakang. Dahan-dahan din nitong minamasahe ang mga nerve sa paligid ng inyong pantog at prostate. Sinabi sa akin ni Mang Francisco na may naramdaman siyang gumagalaw doon sa ibaba na matagal nang hindi gumagalaw. Magandang senyales iyon. Ibig sabihin, ginigising natin ang mga kalamnan na nanahimik na sa loob ng maraming taon. At panghuli ang cobra stretch. Aaminin ko, medyo kakaiba ang pakiramdam nito sa una, ngunit kahanga-hanga ang epekto nito. Humiga kayo ng padapa, ilagay ang inyong mga palad sa tabi ng inyong mga balikat, at dahan-dahang itulak pataas ang itaas na bahagi ng inyong katawan, parang nagpo-push up habang pinapanatiling nakababa ang inyong mga balakang. Ang stretch na iyon ay humihila ng malalim sa inyong ibabang tiyan at sa puno ng inyong balakang kung saan nagtatagpo ang inyong core.
at ang mga kalamnan na sumusuporta sa ereksyon. Para itong pagpiga sa isang espongha na matigas at tuyo na sa loob ng maraming taon. Nagbibigay ito ng buhay pabalik sa mga tisyu na labis na nangangailangan nito. Ang maganda sa tatlong stretch na ito ay kung gaano kasimple ang mga ito. Walang banig sa sahig, walang pagbaba at pagtayo mula sa sahig. Kayo lang ang inyong kama at ilang nakatutok na minuto bago matulog. At tulad ng sinabi ni Mang Francisco, pagkatapos ng isang buwan ng paggawa nito, hindi ko alam kung gaano ako kasikip hanggang sa hindi na. Hindi ninyo kailangang maging flexible. Hindi ninyo kailangang maging athletic. Kailangan ninyo lang magsimula. Bawat gabing lalaktawan ninyo, mananatili kayong problemado. Ngunit bawat gabing magkocommit kayo, nagbubukas kayo ng isa pang piraso ng inyong sarili na natabunan na ng maraming taon ng tensyon. At ito pa, kapag nagsimula ng lumuwag ang inyong mga balakang at kalamnan sa balakang, mas nagiging responsive ang inyong katawan. Mas malinaw na nagbibigay ng signal ang inyong pantog, mas mabilis tumugon ang inyong mga ereksyon. Ngunit may isang bagay na maaaring makasira sa lahat ng progreso na iyon ng mas mabilis kaysa anupaman, at iyon ay ang ginagawa ninyo sa tuwing kayo'y nasa banyo. Karamihan sa mga lalaki ay ginagawa ang pagkakamaling ito araw-araw nang hindi man lang namamalayan. Ayusin natin iyan sa susunod. 3. Gamitin ang double void technique sa banyo. Ilang taon na ang nakalilipas, isang lalaking nagngangalang Mang Waldo ang pumunta sa akin. Siya ay 18 anyos, isang retiradong mekaniko, at isa sa pinakadisiplinadong lalaking nakilala ko. Dumarating siya 10 minuto bago ang bawat appointment, may hawak na notebook at sineseryoso ang bawat payo ko. Ngunit dumating siya sa araw na iyon, nabigo kahit na nahihiya. "Dok," sabi niya, "natapos na akong umihi, isinara ang zipper at 2 minuto lang may naramdaman akong mainit na patak sa aking salawal. Minsan, kailangan ko pa magdala ng pangalawang pares para lang sigurado." Ano ba ang nangyayari? Ngayon, ang sitwasyon ni Mang Waldo ay hindi bihira. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakakaraniwan at napapabayaang issue na kinakaharap ng mga lalaki habang sila ay tumatanda. Ang maliit na tulong iyon, pagkatapos mong isiping tapos ka na, hindi lang ito nakakainis. Ito ay isang senyales. Sinasabi nito sa iyo na hindi ganap na nauubos ang laman ng iyong pantog at ang iyong pelvic floor ay hindi nagre-relax ng tama. Maaaring mukhang maliit na bagay ito, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mas malalaking problema tulad ng urinary tract infections, mga abala sa pagtulog, at kahit na pakiramdam ng kahihiyan o pag-iisa. Kaya tinanong ko si Mang Waldo ng isang katanungang madalas kong itanong sa aking mga pasyente. "Nasubukan niyo na po ba ang double voiding?" Umiling siya, hindi pa niya ito narinig. Hindi ako nagulat. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa. Ngunit ito ay isa sa pinakasimple, pinakamakapangyarihang paraan na magagamit mo upang mapabuti ang paggana ng pantog at maibalik ang pakiramdam ng kontrol. Ito ang ipinaliwanag ko sa kanya. Ang double voiding ay nangangahulugang humihi ka, huminto, huminga, at pagkatapos ay subukang muli.
Pagkatapos mong isiping tapos ka na, huminga ka ng mabagal, i-relax ang iyong mga balikat, i-relax ang iyong tiyan, at pagkatapos ay dahan-dahang subukang umihi sa pangalawang pagkakataon. Ang madalas na nangyayari, at ito ang susi, ay inilalabas ng iyong katawan ang huling kaunting ihi na naiwan sa ilalim ng pantog. Hindi ito kabiguan ng iyong sistema. Ito ay naantalang koordinasyon lang ng kalamnan. Sa pagtanda, ang komunikasyon sa pagitan ng iyong pantog-utak at mga kalamnan sa balakang ay maaaring bumagal. Binibigyan sila ng double voiding ng pagkakataong mag-sync muli. Sinimulan itong gawin ni Mang Waldo noong gabing iyon mismo. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay katawa-tawa siyang nakatayo sa inidoro na naghihintay ng mangyayari. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ilang segundo lang nagkaroon siya ng pangalawang bugso, mas maliit ngunit tiyak na totoo. At higit sa lahat, nagsimulang mawala ang tulo pagkatapos umihi. Sa loob ng 1 linggo, sinabi niyang mas malinis ang pakiramdam niya, mas kumpiyansa at hindi na kailangang magsuot ng reserbang salawal. Iyan ang uri ng maliit na tagumpay na maaaring magbago sa araw ng isang lalaki at sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang teknik na ito ay hindi lamang tungkol sa kalinisan. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip. Ito ay tungkol sa kakayahang humiga sa gabi nang hindi nag-aalala kung kailangan mong bumangon muli. Ito ay tungkol sa paglabas sa banyo nang hindi palaging inaayos ang iyong pantalon. At para sa ilang mga lalaki ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na naramdaman nilang muling nakikipagtulungan ang kanilang katawan. Ang pinakamagandang bahagi, libre ito. Walang tableta, walang mga pamamaraan. Kamalayan at pasensya lamang. Ang dahilan kung bakit hindi ito ginagawa ng karamihan sa mga lalaki ay dahil palagi tayong nagmamadali. Pumapasok tayo sa banyo na parang pit stop, pasok, labas, kilos na. Ngunit ang iyong pantog ay hindi isang tangke ng gasolina. Ito ay isang grupo ng kalamnan at tulad ng anumang kalamnan, mas mahusay itong gumagana kapag binibigyan ng oras upang mag-relax at mag-contract ng lubusan. Ngayon, mahalagang sabihin ito, hindi aayusin ng double voiding ang bawat issues sa magdamag. Ngunit kapag isinama sa magnesium pelvic stretching at mas mahusay na pagtulog, lumilikha ito ng isang malakas na pagbabago sa kung paano gumagana ang iyong ibabang bahagi ng katawan. Maaari mong mapansin na bumababa ang iyong mga pagpunta sa banyo sa gabi. Mas malakas ang pakiramdam ng iyong daloy ng ihi at ang tulo na dating nagpapangiwi sa iyo ay halos wala na. At narito ang isang bagay na nakakagulat sa karamihan ng mga lalaki. Kapag mas ganap na naubos ang laman ng iyong pantog at mas relax ang iyong pelvic floor, lumalakas din ang iyong mga ereksyon. Hindi iyon nagkataon lang. Ang parehong network ng nerve na kumokontrol sa pag-ihi ay malapit na nauugnay sa pagka-arouse at ereksyon. Kapag wala sa sync ang isang sistema, nahihirapan ang isa pa. Ngunit kapag ibinalik mo ang pagkakasundo, lahat ay nagsisimulang bumuti ng sabay-sabay. Iyon ang dahilan kung bakit ang ginagawa natin dito ay hindi lamang pag-aayos ng mga sintomas. Sinasanay natin muli ang iyong katawan
na gumana ng mas mahusay mula sa loob palabas. At kung pag-uusapan ang muling pagsasanay, may isang bagay na kailangang gawin ng bawat lalaki upang mapanatili ang mga pagbabagong ito. Ito ay isang bagay na binabalewala ng karamihan sa mga lalaki dahil parang boring, ngunit maaaring ito ang pinakamahalagang desisyon sa kalusugan na gagawin mo sa buong taon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ito at kung bakit maaaring ito ang maging turning point sa inyong panggabing routine. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga pananaw na ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na sumusubaybay kayo. Ipagpatuloy natin ito at dumako sa ika-4 na punto. 4. Magtakda ng mahigpit na oras ng pagtulog at sundin ito. May panahon noong mas maaga pa sa aking karera na iniisip kong opsyonal lang ang pagtulog. Magtatrabaho ako hanggang gabi, sasagutin ang mga tawag, tatapusin ang mga papeles, at marahil ay isisingit ang ilang oras ng pahinga bago ulitin ang lahat. Hanggang sa tumanda na ako na nagsimulang magpadala sa akin ang aking katawan ng ilang seryosong senyales, paggising na groggy pakiramdam, nagising, ngunit pagod sa gabi, nahihirapang mag-focus sa araw. At pagkatapos, may nangyaring mas personal pa. Napansin ko na ang sarili kong sigla ay hindi na tulad ng dati. Nagsimula akong mas madalas magising sa gabi para gumamit ng banyo. Noong una, isinisi ko lang ito sa pagtanda. Ngunit habang mas sinisiyasat ko ang mga pananaliksik at pinag-iisipan ang aking mga gawi, mas natanto ko kung gaano kalalim naaapektuhan ng ating pagtulog ang halos bawat bahagi ng kalusugan ng lalaki. Ang realisasyong iyon ang nag-udyok sa akin na simulan tanungin ang aking mga mas matatandang pasyenteng lalaki tungkol sa kanilang pagtulog, hindi lang kung pagod sila, kundi kung ilang oras ang nakukuha nila, gaano ka-consistent ang kanilang schedule, at kung nakakaramdam ba sila ng tunay na pahinga. Paulit-ulit pareho ang sagot. Siguro 5 o 6 na oras lang ang tulog ko, putol-putol. Ganyan lang talaga kapag tumatanda ka na, di ba? At doon ako dahan-dahang lalapit at sasabihing, hindi kailangang maging ganyan. Nakikita ninyo, hindi tumitigil ang pangangailangan ng katawan sa pagtulog habang kayo ay tumatanda. Sa katunayan, nangangailangan ito ng mas mahusay na kalidad ng pagtulog, lalo na para sa mga kalalakihang nais panatilihin ang kanilang testosterone sa malusog na antas, regularin ang kanilang presyon ng dugo, kontrolin ang kanilang timbang, at mapanatili ang matitibay na ereksyon at isang maaasahang pantog. Kung walang pare-pareho at dekalidad na pagtulog, nagsisimulang magdusa ang mga hormone na namamahala sa lahat ng mga tungkuling iyon. Bumababa ang testosterone, tumataas ang cortisol, nagiging hindi gaanong flexible ang mga daluyan ng dugo, at maging ang inyong pelvic floor ay nagsisimulang mapagod na humahantong sa mas madalas na pagkaapurang umihi sa gabi at mas mahinang tugon sa sexual. Ang sinasabi ko sa aking mga pasyente at ang sinasabi ko sa inyo ngayon ay simple, ngunit makapangyarihan. Dapat ninyong simulang ituring ang pagtulog bilang isang bagay na hindi maaaring isantabi. Nangangahulugan iyon ng pagtatakda ng oras ng pagtulog
tulad ng pagtatakda ninyo ng isang mahalagang appointment. Nangangahulugan ito ng pagbibigay sa inyong katawan ng isang rutina, isang bagay na maaasahan nito gabi-gabi para malaman kung kailan oras na para magpahinga, magkumpuni at mag-reset. At alam kong hindi ito laging madali. Marahil ang inyong asawa ay nakakatulog na nanonood ng TV at kayo ay nagpupuyat. Marahil ay palagi kayong night owl. Ngunit maaaring magbago ang mga gawi at ang isang ito ay mas mahalaga kaysa sa karamihan. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Luis, isang 72 taong gulang na dating pulis, ay nagsabi sa akin na hindi siya natutulog bago maghating gabi sa loob ng mahigit isang dekada. Ginugugol niya ang kanyang mga gabi sa recliner na nanonood ng balita, naglilipat-lipat ng channel, minsan ay nakakatulog na bukas pa ang TV. Nang magsimula kaming magtulungan, hinamon ko siyang magtakda ng oras ng pagtulog. Charles, eksakto. Tumawa siya noong una. Para sa matatanda yan, biro niya. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo ng pagsunod dito, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula siyang gumising ng 1 beses lang sa gabi sa halip na 3 beses. Ang kanyang mga ereksyon na naging hindi maaasahan at panandalian ay nagsimulang tumagal. Higit sa lahat, sinabi niyang pakiramdam niya ay tao na ulit, hindi gaanong pagod, hindi gaanong iritable, mas may kontrol. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya. Sa panahon ng mahimbing na pagtulog, pinapanumbalik ng inyong katawan ang testosterone, kinukumpuni ang mga daluyan ng dugo, binabalanse ang asukal sa dugo, at inaalis ang mga stress hormone. Ito ang panahon kung kailan natural na nagagawa ang nitric oxide na mahalaga para sa ereksyon. Ito ang panahon kung kailan nagre-reset ang inyong pantog at nababawasan ang palaging pagkaapurang umihi. At ito ang panahon kung kailan nililinis ng inyong utak ang kalituhan at pagkabalisa na maaaring tahimik na pumatay sa intimacy. Kung kayo ay tumatakbo sa 5 o 6 na oras ng putol-putol na tulog sa loob ng maraming taon, naiintindihan ko. Nagiging normal ito. Ngunit hinihiling ko sa inyo na isipin kung ano ang maaaring mangyari kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng matagal na nitong hinihingi. Isipin ang mas kaunting pagpunta sa banyo, mas kaunting gabing ginugol sa pagkabigo o kahihiyan, at mas maraming umagang gumigising na muling malakas ang pakiramdam. Hindi iyan isang pantasya. Iyan ang maaaring simulang buksan ng mas mahusay na pagtulog kung magko-commit kayo rito. Kaya ngayong gabi, itakda ang inyong oras ng pagtulog. Sundin ito, huwag nang tumingin ng email pagkatapos ng hapunan. Huwag makatulog sa harap ng TV. Bigyan lang ang inyong sarili ng regalo ng tahimik at walang patid na pahinga. Naghihintay ang inyong katawan ng pagkakataong gumaling at hindi nito magagawa iyon kung wala ang inyong tulong. Ngayon, kapag nalikha na ninyo ang tamang kondisyon sa pamamagitan ng mas mahusay na pagtulog, pag-uunat magnesium at tamang gawi sa pantog oras na para pagsama-samahin ang lahat sa isang huling hakbang. At babalaan ko kayo, ito ang isa na nilalaktawan ng karamihan sa mga lalaki, ngunit may kapangyarihan itong gawing pangmatagalang pagbabago ang lahat ng inyong pagsisikap. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ito. 5. Pagre-relax ng pelvic floor, hindi lang puro kegels. Isang lalaking nagngangalang Mang Carlos
ang pumunta sa akin hindi pa katagalan. Siya ay ako matakatam anyos, diborsyado, at tahimik na nag-aalala na baka hindi na siya magkakaroon pa ng isa pang intimate na relasyon. Nagawa ko na ang Kegels, sabi niya. Nagawa ko na ang mga supplement. Walang gumagana sa paraang inaasahan ko. Hindi niya ito sinabi ng may galit, kundi pagkadismaya lamang, isang uri ng pagod na pagsuko na madalas kong nakikita sa mga lalaking pakiramdam nila ay ginagawa na nila ang lahat ng tama, ngunit hindi pa rin nakikita ang mga resultang gusto nila sa silid tulugan o sa banyo. Ang kwento ni Mang Carlos ay isa sa mga naririnig ko halos linggo-linggo, at habang nirerespeto ko ang pagsisikap na inilalaan ng mga lalaki sa pagpapalakas ng kanilang pelvic floor, karamihan ay hindi napapagtanto na may nawawala silang kritikal na piraso ng puzzle. Ang problema ay hindi palaging kahinaan, ito ay tensyon. Nakikita ninyo madalas tayong sinasabihan na higpitan, pigain, at ikontract ang pelvic floor na parabang mas maraming pagsisikap ay palaging katumbas ng mas maraming resulta. Ngunit kapag ang lugar na iyon ay masikip na, kapag ang mga kalamnan ay sobrang aktibo dahil sa maraming taon ng paghawak ng tension, stress, masamang postura o trauma, ang paggawa ng mas maraming contraction ay lalo lang nagpapalala sa mga bagay. Dahan-dahan kong sinabi kay Mang Carlos, paano kung ang problema ay hindi dahil sa hindi ka sapat na malakas, kundi dahil hindi ka pa talaga nakakabitaw? Tumingin siya sa akin na medyo nalilito, at doon ko ipinakilala sa kanya ang isang bagay na nagpabago sa kanyang buhay, ang pagre-relax ng pelvic floor. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas kaunti. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Ang tunay na kalusugan ng pelvic ay nagsisimula sa balanse. Kailangang maging malakas ang mga kalamnan, oo, ngunit kailangan ding maging flexible, responsive, at relax kapag dapat silang ganoon. At sa mga lalaking higit sa 50 anyos, napakakaraniwan na ang pelvic floor ay nakalak sa mababang antas ng contraction buong araw. Ang palaging tensyon na iyon ay pumipiga sa pantog, binabawasan ang daloy ng dugo sa ari, at pinapanatili ang nervous system sa alanganing estado. Tinuruan ko si Mang Carlos ng isang simpleng panggabing kasanayan na tinatawag kong balloon breathing, paghingang parang lobo. Hindi ito komplikado at hindi ito nangangailangan ng anumang kagamitan. Siya lang na nakahiga ng patihaya, humihinga ng may intensyon patungo sa kanyang ibabang tiyan. Hihinga siya ng dahan-dahan sa pamamagitan ng kanyang ilong. Sa loob ng 4 na segundo, hinahayaang tumaas ang kanyang tiyan na parang lobong pinupuno ng hangin. Pagkatapos hihinga siya palabas sa pamamagitan ng kanyang bibig. Sa loob ng 6 hanggang 8 segundo, nararamdaman na lumalambot ang lahat. Hiniling ko sa kanya na isipin na ang kanyang singit, balakang at ibabang tiyan ay natutunaw sa kama sa bawat paghinga palabas. Sinimulan niya itong gawin sa loob lamang ng 3 minuto bago matulog. Sa loob ng 2 linggo, napansin niya ang isang bagay na nakakagulat. Hindi lamang mas kumpleto ang kanyang pag-ihi at halos wala na ang kanyang tulo, kundi nagsimula siyang gumising na may mas malalakas at mas madalas na ereksyon sa umaga.
Hindi na nilalabanan ng kanyang katawan ang sarili nito. Nagkaroon ng espasyo ang pelvic floor para gumalaw, para tumugon. Hindi na napipigilan ang daloy ng dugo at nagsimulang mas malinaw na magpadala ng signal ang mga nerve. Ang dating pakiramdam na tila natutulog at talunan ay nagsimulang mabuhay muli, at iyon ang puso ng huling hakbang na ito. Hindi lang tayo nag-aayos ng mga tulo o naghahabol ng mas malalakas na ereksyon, sinasanay natin muli ang inyong katawan na gumana bilang isang nagkakaisa at malusog na sistema. Kapag kalmado at balanse ang pelvic floor, mas malinaw na makakapagpadala ng mga signal ang inyong utak, mas epektibong makakapaghawak at makakapaglabas ng ihi ang inyong pantog, at ang inyong sexual function ay nagiging mas responsive, mas maaasahan. Alam kong maaaring pakiramdam ninyo ay alanganin sa una. Ang mga ehersisyo sa paghinga ay hindi mukhang panlalaki o kasing totoo ng pagkilos, paggawa ng reps, pagbubuhat ng mga pabigat. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, ito ang ilan sa pinakamakapangyarihang trabaho na maaari ninyong gawin para sa inyong kalusugan bilang isang lalaki. Ito ang katahimikan na lumilikha ng lakas, ang pagbitaw na nagpapahintulot sa paggaling. Hindi ninyo kailangan ng mas maraming tensyon, kailangan ninyo ng mas maraming daloy. May sinabi sa akin si Mang Carlos na hinding-hindi ko malilimutan pagkatapos ng isang buwan ng pagsasanay ng panggabing pagre-relax ng pelvic floor. Sabi niya, hindi lang ako mas mahusay gumanap. Pakiramdam ko ay sa wakas konektado na ulit ako sa aking katawan, parang tumigil na ako sa pakikipaglaban dito. Ang pakiramdam ng koneksyon na iyon ng muling pag-angkin sa sariling kalusugan, iyan ang tunay na panalo. Konklusyon, pag-uuwi ng lahat. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapakumbaba sa pakikipag-upo sa isang lalaking pakiramdam niya ay hindi na sa kanya ang kanyang katawan. Daan-daang beses ko nang naranasan ang mga pag-uusap na iyon, at sa bawat pagkakataon, mayroong tahimik na halo ng pagkabigo at takot, hindi dahil sira na siya, kundi dahil sumubok siya ng mga bagay na hindi gumana o dahil walang nagsabi sa kanya na mayroon pang ibang paraan. Kung kayo iyon, gusto kong marinig ninyo ako ngayon. Hindi kayo nag-iisa, at tiyak na hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Ang inyong katawan ay hindi ninyo kaaway. Sinusubukan lang nitong makuha ang inyong atensyon. Ngayong gabi, natutunan ninyo ang 5 makapangyarihang gawi. Bawat isa ay maaaring mukhang maliit ng mag-isa, ngunit kapag pinagsama-sama, nagsisimula silang baguhin ang takbo ng pagtanda, hindi para pigilan ang orasan, kundi para bawiin ang bahagi ninyo na nais pa ring tumayong matatag makaramdam ng pagmamalaki at ganap na humarap sa inyong buhay. Magsisimula kayo sa magnesium glycinate, hindi dahil ito ay uso, kundi dahil ang inyong mga kalamnan, inyong mga nerve, at ang inyong daloy ng dugo ay nakadepende sa malalim na estado ng pahinga na hindi naramdaman ng karamihan sa mga lalaki sa loob ng maraming taon. Pagkatapos igagalaw ninyo ang inyong katawan sa mga paraang bumabaligtad sa maraming taon ng paninigas, binubuksan ang mga balakang at singit para mapalaya ang mga daluyan ng dugo at nerve na sumusuporta sa malusog na pag-ihi
at mas malalakas na ereksyon. Muli ninyong matututunan kung paano gamitin ang banyo hindi bilang isang minadaling gawain kundi bilang isang tahimik na pagsasanay ng pasensya at kamalayan na nagpapahintulot sa inyong pantog na ganap na maubos ang laman at sa wakas ay wakasan ang tulong iyon na matagal nang bumabagabag sa inyo. Ituturing ninyong muli na sagrado ang pagtulog, hindi isang bagay na basta na lang kundi ang mismong makina kung saan napapanumbalik ang inyong testosterone, kung saan nagre-reset ang inyong katawan, at kung saan bumabalik ang ilaw sa bawat sistema na mahalaga sa inyong kalusugan bilang isang lalaki. At panghuli, hihinga kayo. Titigil kayo sa pagkapit. Titigil kayo sa pamimilit. Bibigyan ninyo ng pahintulot ang inyong pelvic floor na lumambot at bumitaw. Papayagan ninyong maalala ng inyong katawan na ang lakas ay hindi nagmumula sa mas mahigpit na pagpiga. Nagmumula ito sa balanse, sa pag-alam kung kailan magko-contract at kailan magre-release. Iyan ang bahaging napapalampas ng napakaraming lalaki at iyan ang dahilan kung bakit inihuli ko ito. Dahil walang supplement, walang stretch, walang trick ang magiging mahalaga kung nabubuhay pa rin kayo sa isang katawang nakalak sa tensyon at pakikipaglaban. Kapag huminga kayo ng malalim at hinayaan ang inyong pelvic floor na mag-relax, nagpapadala kayo ng mensahe sa inyong buong nervous system, ligtas ng gumaling, ligtas ng gumanap, ligtas ng makaramdam. At lahat ng ito, lahat ng 5 gawi ay maaaring magsimula ngayong gabi. Hindi sa susunod na taon, hindi pag nagkaroon kayo ng panahon, ngayong gabi. Hindi ninyo kailangan ng perpektong plano o gym membership o mamahaling tableta. Kailangan ninyo ng intensyon, kailangan ninyo ng pagiging pare-pareho, at marahil lang, kailangan ninyong marinig na hindi pa huli ang lahat. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang edad 60, 70 at kahit 80 naganap na nabago ang kanilang kalagayan. Nakita ko silang mula sa tahimik na kahihiyan patungo sa tahimik na pagmamalaki, mula sa pag-iwas sa intimacy, patungo sa muling pagsisimula nito, mula sa pagtulog gabi-gabi, patungo sa pagtulog ng mahimbing hanggang umaga, mula sa patag at hindi maaasahang mga ereksyon, patungo sa mga inakala nilang hindi na nila mararamdaman muli. Ang mga kwentong ito ay hindi milagro. Resulta ito. At nagsisimula ito sa sandaling magpasya kayong ituring ang inyong kalusugan hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang karapat-dapat na hangarin. Isang huling kaisipan at aral sa buhay mula sa inyong doktor. Kung may isang aral sa buhay na natutunan ko bilang isang doktor at bilang isang lalaki, ito yon. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwala, likas na karunungan at kakayahang gumaling anuman ang inyong edad. Kadalasan, ang pinakamalalalim na pagbabago ay hindi nagmumula sa pagdaragdag ng mas maraming komplikasyon, kundi mula sa pag-aalis ng mga hadlang at muling pagtuklas sa mga simple at pangunahing kasanayan na nagpapahintulot sa inyong katawan na gawin kung ano ang idinisenyo nitong gawin. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa inyong katawan, hindi laban dito. Ang tunay na lakas, sigla at kagalingan ay madalas na matatagpuan sa tahimik
at pare-parehong atensyon sa mga pangunahing bagay na ito. Ngayon, kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo hindi lang sa panonood o pagbabasa, kundi sa sapat na pagmamalasakit para ilaan ang oras na ito sa inyong sarili. Iyon pa lang ay nagpapabukod tangi na sa inyo. Nais kong ipaalala sa inyo na hindi ninyo kailangang lakbayin ang daang ito ng mag-isa. Kung mayroong anumang ibinahagi ko ngayong gabi na pumukaw ng tanong o damdamin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang mga ito at tumutugon ako dahil ang aking misyon ay tulungan ang mga lalaking tulad ninyo na mabawi ang nararapat sa kanila, dignidad, sigla at koneksyon. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, kahit kaunti ipaalam ninyo sa akin. At kung hindi, sabihin ninyo rin iyon. Ang inyong feedback ay napakahalaga. Higit sa lahat, nais kong isara ninyo ang artikulong ito ngayong gabi at kumilos. Ibaba ang inyong telepono, patayin ang TV, inumin ang inyong magnesium, gawin ang inyong mga stretch, huminga, matulog na, at hayaang maalala ng inyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin kapag binigyan ninyo ito ng suporta na matagal na nitong tahimik na hinihiling. May oras pa, may lakas pa sa inyo at naghihintay lang ito sa kabilang panig ng gabing ito. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo kahit isang kapaki-pakinabang na pananaw, isang bagay na hindi ninyo alam, o isang bagay na nagparamdam sa inyo ng kahit kaunting pag-asa, mangyaring maglaan ng 1 segundo para i-like o i-share ito. Maaaring mukhang maliit, ngunit nakakatulong ito para maabot ng impormasyong ito ang mas maraming lalaki na tahimik na nahihirapan tulad ng maaaring dinanas ninyo. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa inyong buhay na maaaring dumaranas ng parehong mga isyong ito. Hindi ninyo alam kung sino ang naghahanap ng mga sagot at nahihiyang magtanong. At higit sa lahat, nais kong marinig mula sa inyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Kahit isang mabilis na 1 kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, o 0 kung hindi ito nakatulong para mapaganda ko pa ang mga susunod na nilalaman. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong pinagdadaanan, kung ano ang gumana, o kung ano pa ang inyong hinahanap. Personal kong binabasa ang bawat komento at ang inyong feedback ang humuhubog sa lahat ng aking nililikha. Hindi kayo nag-iisa rito. Sama-sama, bumubuo tayo ng isang mas malakas, mas malusog, at mas kumpiyansang komunidad ng mga kalalakihan. Salamat po sa inyong pagpunta. Isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas marami pang mga ganitong kaalaman. Aasahan ko ang muli nating pagkikita sa lalong madaling panahon.